Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating current series which is Promises of God's Provision. So ngayong araw tatalakayin natin or mag-focus tayo kung applicable pa ba ang tithing sa atin ngayon, sa ating mga Kristiyano especially. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin is yung Malachi chapter 3 verse 10. So in English Standard Version, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. So, in Tagalog translation naman or in Magandang Balita Biblia, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, yung sinasabi kasi dito sa Malachi or sa Bible verse natin ngayon is yung tinatawag nating sacrificial giving or yung tithing nga na tinatawag natin. Or in other words, ikapu, di ba? So, first time ko lang din tong narinig sa church namin siguro mga past few months, ganyan. And ayun nga, nalaman ko na yung tithing pala or yung ikapu is yung paglalaan ng 10% ng income mo, ng money mo para sa church, para kay God, 'di ba? Para mas makatulong pa sa pagpapalago ng church or basta matugunan yung pangangailangan ng tahanan ng Diyos. Gaya nga nasabi dito sa Bible verse natin ito. Sabi nga rito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, kumbaga sinasabi rito na try natin gawin yung ikapu and tignan natin kung hindi ba mabubuksan para sa atin ang bintana ng langit at maibuhos sa atin ang masaganang pagpapala. 'Di ba? So, kumbaga, when we do tithing or yung ikapu nga na sinasabi natin, or yung sacrificial giving, when we practice sacrificial giving, is magiging blessed pa tayo, mas lalong bubuksan at ibubuhos sa atin yung saganang pagpapala. Diba? So, ngayon, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, tithing is not a requirement for us today, but it can be our personal commitment. So, siguro nung mga unang panahon, yung tithing is required pa, especially sa mga Kristiyano. Pero ngayon kasi, sa panahon natin ngayon, tithing is not a requirement, but it can be our personal commitment nga. Kailan ba tayo nagkakaroon ng commitment? Ibig sabihin, kapag nagmamahal tayo, doon tayo nagkakaroon ng commitment. So, paano tayo makakapag-commit na mag-tithing? It is because we love God, di ba? When we love God, we can commit ourselves to doing anything that can glorify Him. And one of those things is doing tithing, di ba? So, hindi siya requirement, but it can be or it can serve as our personal commitment to the Lord. And number 2, tithing can be a starting point of giving. So, ayun nga, when we do tithing kasi or ikapu is parang tumutulong tayo matugunan yung pangangailangan sa tahanan ng Diyos, di ba? Kasi yung tithing is napupunta sa ating church. And ano bang ginagawa sa church, di ba? Doing things that can glorify God. So, when we do tithing, parang dun na yung nagkakaroon tayo ng starting point of giving. Especially to our brothers and sisters. Kasi yung church, di ba? Ang mga pumupunta doon, mga kapatiran natin.
And syempre, ginagamit natin yung church and yung mga resources natin sa church para i-glorify si God. So, nagiging starting point of giving siya since nakakatulong tayong tugunan yung mga pangangailangan natin sa loob ng tahanan ng Panginoon. And number 3, tithing can be a means of receiving God's blessings. So, dahil nga sabi kanina, di ba, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, when we do tithing kasi, di ba, gaya nga ng nababanggit kanina, is mas lalo tayong binabless. Mas lalo tayong binabless ni God, mas lalo na tayong pinupuspos. So, when we do tithing is nare-receive natin yung blessings galing kay God. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, practice sacrificial giving not as a requirement but because we love God. So, ayun nga sabi ko kanina, sa panahon natin ngayon is hindi na required or requirement ang sacrificial giving, ang tithing or yung ikapu. Nagiging na lang siya, kumbaga maaari siyang maging way of maaari siyang maging way of commitment natin to the Lord because we love Him. Kaya sacrificial giving may serve as our commitment in serving the Lord because we love Him. And number 2, use tithe as a starting point of giving. So, ayun nga yung sinabi kanina sa teaching natin. As tithing can be a starting point of giving, we should use or do tithing para maging starting point of giving nga natin. And lastly, give generously and let God bless your source of income. So, kapag tayo kasi is hindi tayo nagdadamot, and the more that we are generous is the more na binibless tayo ni God, especially yung source of income natin, kung saan nanggagaling yung pinang-tithing natin, di ba? So, the more that we are generous is mas nagiging generous sa atin si God sa pagpapaunlak na sa atin ng blessing, yung pagbe-bless niya sa source of income natin at sa lahat pa ng ginagawa natin. So, tandaan natin na palagi na tayo mga tao is wala tayong karapatan magdamot kahit sa mga kaaway pa natin. Kasi even God, kahit na makasalanan tayo, si God never siyang nagdamot sa atin. He is so generous to the point that we can never measure, diba? So, lagi lang din natin iisipin na lahat ng blessings sa atin is dumadaan lang yan sa atin. Pinapadaan sa atin ni God, kumbaga, ginagawa niya tayong instrument para i-share yon sa ibang tao. So, we should not own up yung mga blessings na nakakarating sa atin. So, gaya nga ng sinabi dito sa ating third application, give generously and let God bless your source of income. So, all those aforementioned factors are the reasons why we should practice sacrificial giving as our expression of love for our Lord God Himself.